So yung sabi ng Luke, huwag daw Merry Xmas. Alam niyo ba na si Jesus Christ pinanganak sa pagitan ng Mayo at Hunyo? Kasi pinanganak niya sa Israel, sa Bethlehem. Hindi sa USA pinanganak si Jesus Christ na may Santa Claus. Walang Santa Claus nung pinanganak si Jesus Christ. Ang meron, yung tinatawag na mga magi, yung malatali ng mga wise men o scientists sa panahon natin ngayon. Yan. At pinanganak si Jesus Christ sa panahon ng Nisan, o ibig sabihin, sa ating modern Gregorian calendar, yun ay last week ng Mayo at papasok ng last week ng April at papasok in between ng April at Mayo. Diyan ipinanganak si Jesus Christ. Yan, kapanahunan na yan. Hindi po December. Hindi ko lang alam kung sino nagpakulong yan. Bakit December? Alam niyo kung bakit? Kasi sa panahon na yan, tinatawag na tagsibol. Sagana sa mga damo na lupian sa panahon na yan. Kasi tagsibol, umisibol pa lang. Hindi pa tag-init. Yung katatapos pa lang ng tag-yelo. Kaya sumisibol, tagsibol. So napakaraming mga pagkain ng mga karnero, mga kambing, mga baka. Kaya yung mga nagpapasto, pinababayaan ang kanilang baka magdamag. Kasi galing niya sa tinatawag na kulungan ng matagal dahil doon na sila pinapakain sa kawan, sa loob ng bahay. Kasi nga tag-ilo, nakatago sila doon. Kaya nung dating na panahon na pakakawalan sila magdamag ng kumakain ang mga hayop, yung mga herds, pinapakawalan. Siyempre, pinapakawalan ng herds. Yung mga nagpapastol, nasa labas din. Binabantayan yung kanilang mga tuba. Kaya si Jesus Christ, doon pinanganak, may mga anghel, sinabihan yung mga nagpapastol na ang hari ng Diyos, ang hari ng Israel, ang hari ng mga Diyos ay sinilang na. So nagtakbo sila doon sa lugar. Nakita nila si Jesus Christ. Yun ang dahilan kung bakit may nagpapastol. Kasi pag tag-ilo, wala pwede magpastol. Kasi nag-ilo, takip ang buong paligid. So makikita nyo sa istorya na hindi pwedeng December. Kaya kayo mga magsasabi, pasintabi, nagkakamali kayo ng panahon. Ang mission sa mga Israeli ay pagitan ng Abril at Mayo. Hindi po December. So yun po ang problematic na gusto yung mga kapatid. So nasabi ko na po na yung mga calamities ipinakita sa akin ng pre-catch ay ibig pala sabihin tatlong beses na mangyayari. Yung mga pagbaha. Pagbaha, hindi na pagbaha. Kasama dyan ang paglindol. Ito pa, may isa pang sinasabi ang Lord sa Spirit ko. Yung Amerika daw, magko-conquer. Di ko alam kung sino ang conquer ito. Tayo, conqueror naman tayo ng Amerika. Ano naman tayo ng Amerika? Tinatawag na colonize. Pero sabi nito ng Lord sa akin, marami rin Pilipino, isasama ng Amerikano sa mga part ng assault sa gera. So, hindi ko alam ito kung sino itong mga sundalo. Wala naman akong alam na kamag-anak na sundalo. Pero, yun ang sinasabi ng Lord sa akin. Itong Amerika ngayon, magko-conquer to. Dati hindi sila nagko-conquer. Ngayon, magko-conquer na sila. Isasama pa nila yung ibang mga Pilipino. At siyempre, marami pa iba. Hindi ko alam kung sino ang ito-conquer. Basta sinabi ng Lord Espiritu, ang Amerika ngayon, mag-conquer na. Hindi na sila democratic. Sa panahon, magpagpahago ang kanilang platform. Hindi na sila democratic.
yung tinatawag na tarif niya, binibalog na January po ako si Kuya. Hindi pa nakalaglas si Trump. Sinabi na ng sa akin yan na may gagawin ang administration ni Trump tungkol sa taxes. Hindi ko naman magpariwala kung ano yung patarif ko. Kaya nga, pati si Trump yung tarif niya, hindi pa nangyayari yan. Hindi pa nakaupo si Trump. Sinasabi na sa akin ng Lord, ang gagawin ng Trump. Hindi ko alam maintindihan kung ano yun. Yung pala tarif. Kasi sinasabi niya sa akin tungkol sa taxation. Hindi ko na alam taxation hindi naman ako kapos. Isa akong engineer. Yan. Ito, sino pinapayag na